May kasunod ang video natin mga kaibigan, no? Tutukan nga natin 'to. So ano-ano nga ba yung iba't ibang mga DepEd policies at batas ng Pilipinas na pwedeng ipataw sa school principal, mga kaibigan. So ang magiging topic natin ngayon, meron tayong post dito from Ali Roll Lai. May mga questions dito mga kaibigan. Number 1, bawal ba ang toga ayon sa DepEd Memorandum? And number 2, ano ang mga pananagutan ng principal sa eksena na nangyari? So magsimula tayo sa number 1 question. Bawal ba ang toga ayon sa DepEd Memorandum? Hindi bawal ang toga. In fact, may official guidance ang DepEd tungkol sa toga. DepEd Order number 065 series of 2010 prescribed uniforms for public school teachers and students. Hindi nito ipinagbabawal ang pagsusuot ng toga, pero hinihikayat nito ang mga paaralan na gumamit ng simple at abot-kayang graduation attire. So, walang sinabi na bawal, mga kaibigan. And I think madadaan ito through meeting. 'Di ba? Meron lahat naman, I think. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Meron bang nagganap na meeting sa pagitan ng administration, ng school, ng teachers, at the same time ng parents. No, hindi natin alam kung meron bang naganap na gano'n. Pero I think lahat nito, lahat ng plano maski ng mga teachers as the organizers, pinapaalam nila sa mga parents. Alright? And after all, majority wins, kumbaga. Okay? So, DepEd Order number 007 series of 2019, nagbibigay din ito na ang graduation rights ay dapat simple. O simple daw, hindi magastos at hindi mahigpit sa suot. Hinihikayat ang mga paaralan na gumamit ng sablay o kahit simpleng uniforme, pero hindi nito pinagbabawal ang toga. Malino 'yon, mga kaibigan, ha? Bottom line, hindi mandatory ang toga. Yes, alam natin 'yan. Pero hindi rin ito bawal. Nasa discretion ng paaralan basta hindi ito pabigat sa mga magulang. And as per sa update, mga kaibigan, no? Sa pangyayari, majority daw ay gustong magsuot ng toga. Okay? Mga legal na pananagutan ng principal. Kung mapapatunayan ang mali niya, mga kaibigan, kung mapapatunayang mali ang ginawa ng principal. Halimbawa, meron dito mga problema, public shaming, humiliation, maaaring may civil, administrative at criminal liability siya. Number 1, administrative sanctions. This is according to DepEd rules. Grave misconduct, abuse of authority, pwede siyang maharap sa suspension o dismissal depende sa bigat ng paglabag. Based kasi sa linyahan ni Madam Principal sa kanyang video, merong part na parang dinidiktahan na niya yung mga bata. Okay? Kung papanoorin yung maigi yan. Violation of Child Protection Policy, DepEd Order number 40 series 2012. Pinoprotektahan nito ang mga estudyante laban sa pang-aabuso, pambabastos at pagpapahiya. Meron kasing part na sinabi ni Madam Principal na parang pinapatanggal niya, then angal, tas may sumigaw ng Pangalawa, possible criminal or civil case. RA 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Maaaring ikonsidera ang ginawa bilang psychological abuse kung napatunayang pinahiya niya ang estudyante sa publikong lugar. That's a public place, public event. Number 3, ano ang dapat gawin ng mga magulang at estudyante on their part, mga kaibigan? Isampa sa DepEd Regional Office ang reklamo kung hindi pa sila nakapagsampa. Pwede ring dumulog sa CSC o Ombudsman kung ang violation ay may kinalaman sa ethics at misconduct ng isang public official. Kung may ebidensya ng psychological harm, maaaring kumonsulta sa abogado para sa legal na aksyon. Okay. So yun yung ilan sa mga katanungan patungkol sa viral. Remove your toga na yan. Comment.